Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Seven mga kababayan at welcome back to sa ating YouTube channel. Okay, so makahabaan ko, ay siya nga pala mga DDS. Did you miss me? Hey! Alam niyo ba mga kababayan ko na na-miss ng mga DDS si Ivan? Kasi ang paakala nila, nagtatago na itong si Ivan. Kasi nga diba, 2 days yata na hindi nakapag-vlog si Ivan na ganito po na si Makabayan. Pero siyempre, nakapag-upload tayo. Nag-upload tayo ng hearing ng Senado. At the same time, nakapag-upload rin po tayo ng hearing ng Kongreso Makabayan. Diba yung tungkol po sa flood control projects na hearing? So ngayon, itong mga DDS, na-miss nila si Ivan. Kasi pag-akala nila, nagtatago na tayo Makabayan. Baka naman tayo magtatago? Nakakatawa talaga eh. Siguro hindi alam ng mga DDS na tayo po ay busy Makabayan ko dahil po sa upcoming church wedding ni Sir Ivan. At the same time, kahapon rin po Makabayan ko, nag-celebrate kasi ang aking anak na bunso ng kanyang birthday. So syempre, ibinigay po ang aking buong araw ng oras sa aking anak. So pasensya ho mga DDS. Anyways, baba na tayo ngayong araw. Kasi ang dami pong nagsumbong sa ating Makabayan ko, mga DDS, makinig, ang dami pong nagsumbong sa akin tungkol dito sa inyong ginagawang kalokohan, mga katarantaduhan, at lalong-lalo na ang inyong plano upcoming daw na People Power 3 Rally Makabayan. Yes, meron silang plano. People Power 3 na rally na gagawin nila this coming September 13 Makabayan. O, di ba nakatawa talaga eh. Hindi nga nila mapuno-puno yung isa-share Makabayan. Tas magpo-post sila ng People Power 3. Nakakatawa talaga eh. Di ba meron pong nangyaring rally this last September 7 yata yon na pinangunahan po ni Silis Makabayan. September 7, doon sa isa-shrine ni Langaw Makabayan. Tas ngayon mag-aambisyon kayo ng People Power. Gusto niyo ba na ganito po na klase na People Power ang ipapakita ninyo sa taong bayan? Let's watch this! Wala ka ano? Wala ka ano? Oh, di ba? Gusto niyo ba ng ganyan na klase na People Power ipapakita ng mga DDS Makabayan? Yan po ay pinagplanuhan nila ng 2 weeks yata yun, if not mistaken. 2 weeks nilang pinagplanuhan yan, pero yan lang po ang kanilang na-hire na mga realista Makabayan. Hindi man lang umabot ng 10. Nakakatawa talaga eh. Tapos ngayon mag-aambisyon kayo ng People Power 3 this coming September 13. So kaya Makabayan ko, doon kasi sa kanilang post na ipinakalat ngayon, di ba meron sila ipinakita po na yung nangyayari doon sa Indonesia, doon po nangyayari doon sa Nepal, na kung saan very devastated talaga. At saka grabe nangyari Makabayan no, kasi nga talagang sinira ng mga residente ng Nepal at saka ng Indonesia yung mga ari-arian ng kanilang mga politiko na nandun Makabayan. At nakaroon talaga ng destabilization sa kanilang gobyerno. Naalala niyo ba si Prabowo Makabayan, yung presidente po ng Indonesia, 'di ba si Prabowo, siya po ay napatanggal sa pwesto at siya po ay pinalitan ng 4 yata yon, 4 o 5 ba na Prime Minister Makabayan. So yun po ang nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia Makabayan. At yun po ang kanilang gustong mangyari sa Pilipinas. Diba? Ito po ang kanilang ipinakita. For example, ito po na video Makabayan. Ang sabi dito sa caption, pag ito nangyari sa Philippines, makikisali din ba kayo para mapatalsik ang mga tiwaling politiko? Tara, sali tayo para sa bayan. Isa rin po sa kanilang post Makabayan ko ay ito. Sabi dito, spread this. We are starting People Power 3 at September 13. We do not want corruption anymore. We finally open our eyes. Fellow Filipinos, please gather at EDSA, Quezon City on September 13. Let's show what we deserve. Please spread this awareness and so that many people can attend and be informed with this. Bring signs and posters about the ongoing corruption.
People power brings more contributions. Thank you, think it does. Together, we gather. O, di ba? Nanghikayat sila makabayan. At gusto nilang gagayahin yung nangyari doon sa Indonesia at saka sa Nepal. Hindi yan mangyayari mga DDS. Bakit? Magkaiba naman kasi ang sitwasyon ng gobyerno sa Indonesia plus Nepal sa Pilipinas. Ibang-iba naman kasi. Kasi nga sa Pilipinas, mismo ho ang ating presidente ang nanguna dito para masugpo ang korupsyon sa ating bansa. Mismo nanguna ang presidente na naglantad dito ng mga anomalyang mga proyekto dyan sa DPWH at gusto niyang mailanta dito kung sino yung mga korap na mga opisyal. O di ba? Ibang-iba naman kasi ang sitwasyon ng Pilipinas doon sa ibang bansa na kung saan nagkagulo makabayan. Kaya hindi mangyayari ang gusto ninyong mangyari. Ngayon makabayan ko, tungkol dito sa kanilang plano no, na People Power 3, ang nanguna niyan, ito pong si Eric Celes. Kanina, nakita ko po na nagkaroon po ng press con yung Padapa Laban. Siyempre, nandun po ito mga korones na mga Duterte, di ba? Yung PDP Laban, nandun po sila si Attorney Bonhoc, si Bundok Makabayan, nandun po itong si Greco Belhica, di ba? Si Jimmy Bundok, nandun po si Celes, nandun po si Caparas, nandun po si Topacio, at saka marami pang iba yung mga gunggong nila na mga kalyado makabayan. So doon po sa speech si Celes, siyempre expect na natin na walang kwentang sasabihin, walang ibang sasabihin, kundi kanyang iginigiit dito na ang nagsimula daw ng kaguluhan sa Pilipinas at saka nagsimula daw or yung punot dulo daw ng corruption sa Pilipinas ay si President BBM, also si Speaker Martin Romualdez Makabayan. So yun po ang kanilang tema doon sa kanilang press con kanina. Kaya magkakaroon sila ng People Power 3 makabayan. Isa rin po doon sa kanilang sinasabi kung bakit nakakaroon or magkakaroon sila ng People Power 3 dahil daw pinalitan itong si Marcoleta na isang chairman ng Senate Blue Ribbon makabayan at pinalitan rin po itong si Chess Escudero. Yun ang kanilang pinaghugutan. Yun ang kanilang pinagbasihan kung bakit magkakaroon daw ng People Power 3 makabayan. Pinalitan si Escudero, pinalitan rin itong si Marcoleta sa Senate Blue Ribbon makabayan. Ngayon mga DDS, di ba alam ho natin, sa kunting recap makabayan ko, alam ho natin na napalitan na itong si Escudero bilang Senate President. Di ba siya po pinalitan po ni Tito Soto? At saka maganda talaga ang nangyari. Para sa akin, maganda talaga pinalitan ni Tito Soto itong si Chess Escudero makabayan. Pero syempre, hindi yan natanggap ng mga DDS. Diba? Kalokohan daw ang nangyari makabayan. Mas lalo daw magkaroon dito ng corruption kasi daw wala na itong si Chess Escudero at saka si Marcoleta makabayan. Baliktad yata. Hey! Di ba nakakatawa talaga siguro hindi alam ng mga DDS kung ano ang ginawa ni Chess Escudero makabayan. Kasi nga take note no, tingnan nyo mga DDS, mismo ang mga kalyado ho na mga DDS senators bumaliktad. Pinalitan itong si Chess Escudero. Sila ay bumoto para ilagay si Tito Soto bilang Senate President at papalitan itong si Chess Escudero. Di ba mismo nga mga kalyado, karamihan doon ng mga Duterte Black makabayan, itong sila si Amy Marcos, di ba nagulat sila? Sinabi nga mismo ni Amy Marcos na hindi nila alam yung nangyari. Ang narinig daw nila nung una, meron daw 15 lahat ng mga senator bumoto o pumirma para maging Senate President itong si Tito Soto. Nasaan daw or ano daw ang nangyari sa Duterte Black makabayan? Diba? Nagulat, saka nagtataka, ito sila si Bato de la Rosa, si Amy Marcos, pati nga si Robin Hood Padilla makabayan, biglang napatakbo, diba, doon kay Chess Escudero, kasi hindi sila makapaniwala na ganon ang nangyari. Instant ang nangyari makabayan. Si Marcoleta nag-hearing doon sa Senate Blue Ribbon. During sa hearing, nangyari na pala yung botohan makabayan. Nag-hearing itong si Marcoleta, biglang napalitan lang itong si Chess Escudero, di ba? Nakakatawa talaga Kung makita lang natin, di ba, nung nakita natin yung mga mukha po ng mga Duterte Black makabayan, talagang devastated Talagang nagpanik di ba? Takot na takot makabayan kasi nga napalitan na si Chess at saka itong si Marcoleta. Ngayon mga DDS, kung hindi nyo alam,
ang ginagawa nito ni Chis Escudero kung bakit siya pinalitan mismo ng mga DD senators, well, malamang sa malamang kayo ay nagbulag-bulagan, kayo ay nagbingi-bingihan, or literal talaga na kayo ay bobo at tanga. Diba? At kapag kayo ay nagtataka pa rin kung bakit pinalitan itong si Chis Escudero, naalala nyo ba na merong ginawang kalokohan itong si Chis? Una, yung Fort West. Naalala ba natin ang Fort West? Diba? Yung during po sa impeachment trial kay Sara Duterte, na instead yung Fort West, agad-agad mag-umpisa kaagad. Pero ang ginawa ni Chis Escudero, dinelay niya yung impeachment trial kay Sara Duterte. At yan po hindi nagustuhan ng taong bayan. Majority ng mga Pilipino, hindi nagustuhan ang ginawa ni Chis Escudero. Second, insertion funds. Yan po'y hindi dininay ni Chis Escudero. And third, diba, tumanggap itong si Chis ng campaign donations galing sa isang contractor makabayan na worth 30 million pesos. At yan po ay labag sa election code ng COMELEC. Now you know, DDS, sinira ni Chis Escudero ang imahe ng Senado. Kaya yan po ang nangyari. Forward tayo dito kung bakit pinilitan itong si Marcoleta. Unang-una mga DDS, syempre bago na kasi ang management ng Senado kasi nga hindi na po si Chis Escudero ang Senate President, si Tito Soto na. So si Tito Soto, siya po ang nag-decide na palitan ito si Marcoleta. Bakit? Si Marcoleta kasi nakarely lang kung ano ang sasabihin ng kanilang mga resource person. Diba? Hindi siya mismo gumawa ng mga investigation outside sa Senate Blue Ribbon. Si Senador Lacson, meron siyang team na nag-iimbestiga. Si Lacson at itong si Marcoleta, doon lang siya nakarely sa mga sinasabi na mga resource person. So yan kasi ang malaking pagkakaiba. At alamin po ni Tito Soto na protektado kasi ni Marcoleta itong mga DDS. Diba naalala ba natin yung sworn statement ni Carly Diskaya makabayan? Yun kasi ay nakakaduda. Bakit hindi niya in-include yung mga nangyari sa year 2016 to 2022? Alam na ho ng mamayang Pilipino kung kailan sila nag-start nakakuha ng flood control projects sa loob ng DPWH. Hindi lang binanggit. Bakit si Ivan? Kasi pinotektahan nila ang mga Duterte. Ito po ating balita. 2016 o panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsimula ang mga Diskaya na kumuha ng mga kontrata sa DPWH. Pero tila ni isang opisyal ng Duterte administration wala sa kanilang testimonya. Napaamin si Curly Diskaya na may mga opisyal sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihingi ng kickback sa flood control contracts nila. Pero hindi niya sinama ang mga ito sa sworn statement niya sa Senado, kung saan dinawit niya ang ilang opisyal ng gobyerno. Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po... Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. Mula kasi 2016 hanggang 2022, lumobo ang revenue o kita ng companies ng Diskaya Camp sa government projects. Una nang lumabas sa isang PCIJ report na sa termino ni Duterte, top 1 ang St. Gerard sa pagiging kontratista nito, ang firm na pagmamay-ari ng Diskaya couple na tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects. Nakalikom sila ng higit 12 billion worth of contracts mula 2016 hanggang 2017. Base rin sa House Infracom hearing, lumobo ng 1 to 20 billion pesos ang kita ng 8 kumpanya ng Diskaya Camp mula 2017 hanggang 2022. There is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Diskaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration? Your affidavit is full of inconsistencies and lies. Depensa ni Diskaya, tugon lang daw ang sworn statement na yon sa crackdown ni Pangulong Bongbong Marcos sa flood control scandal. Sa 12 billion report ng PCIJ, hindi raw ito ang nakadeclare sa financial statements nila dahil sinama roon ang halaga ng terminated projects.
Kalaunan, napaamin si Diskaya na may isang deceased district engineer na nagngangalang Art Pascual ang pinablacklist daw ang kanilang kumpanya. Dito na siya ginisa ng komite. Hindi ho namin tatanggapin yung mga ganyan po. Nagtatanong ng pangalan ng patay. Hindi nyo na rinespeto yung tao. Sa ngayon, hindi pa state witnesses ang Diskaya couple sa kabila ng interes nila rito. Ilan sa requirements nito, kailangan masuportahan ang kwento o testimony nila. Walang ibang direct evidence para sa prosekusyon at dapat hindi sila ang most guilty. Di ba? Na-booking ni Congressman Jings Luistro Makabayan. Kapag nandyan po si Jings Luistro, hindi makakalusot itong pamilya Diskaya. Magaling talaga mag-research itong si Jings Makabayan. So ngayon, napaamin niya itong si Carly Diskaya na meron talagang anomalyang nangyari sa panahon po ni Digong. Pero yan po'y hindi binanggit ni Carly Diskaya at saka ni Sara Diskaya sa hearing doon sa Senado Makabayan. Kasi prinotektahan nila ang pamilya Duterte, di ba? Meron siyang ledger pero hindi niya ipinakita Makabayan o hindi niya sinabi doon sa kanyang sworn statement. So ngayon, itong si Carly Diskaya Makabayan, di ba? Idinawit niya ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez doon po sa hearing sa Senado. Pero according po kay Carly Diskaya, wala siyang direct evidence dito kay Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, wala siyang direct na transaction, wala siyang direct na connection doon kay Speaker Martin Romualdez. Kundi, according sa kanya, baka ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez ay ginagamit lang ng mga politikong kanyang binigyan Makabayan or nakatransaksyon. Ito ang kanyang sinabi. Ang pong linawin, base po doon sa sworn statement ko po sa Senate po, kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker, gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or yung sa ibang salita para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Kaya nga po, ako po ay gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Okay, so tama ang ating sinasabi or ating analysis na post ko doon sa ating Facebook account Makabayan ko tungkol doon sa hearing sa Senado. Na ba nung nabanggit nila yung pangalan po ng Speaker Martin Romualdez, di ba sabi ko doon, ito lang po ay hearsay. Kasi nga, nakikita natin sa mga sinasabi sa sworn statement ni Carly Diskaya na wala siyang direct connection or access kay Speaker Martin Romualdez. Ang sinasabi lang ni Carly na ginamit ang pangalan ni Speaker na mga politikong nakatransaksyon ni Carly Diskaya Makabayan. So tama ho ang ating analysis. So dito natin nakikita na merong paiba-iba ang mga sinasabi itong pamilya Diskaya Makabayan, di ba? Kaya nga nakakaduda talaga. So ngayon, babalikan muna natin yung nangyaring press con doon sa grupo ng Padaba Laban dahil makakaroon sila ng People Power 3 Makabayan. So ang dahilan kung bakit magkakaroon na ng People Power 3, una, pinilitan itong si Chis Codero. Second, pinilitan itong si Marcoleta. And third, dahil daw hindi pinayagan ni Tito Soto na gagawing state witness itong pamilya Diskaya Makabayan. Di ba nagkasagutan po si Marcoleta at saka si Tito Soto kasi hindi pumirma ito si Tito Soto na gagawing state witness itong pamilya Diskaya Makabayan. So yan po ang dahilan. Yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng press con Makabayan. Kasi ang nakatawa dito, alam nyo ba? Di ba? DDS. Duterte, diehard supporter. Kalaunan, naging Duterte, drug lord supporter. Ngayon Makabayan ko, iba na po ang meaning ng DDS. Ano si Ivan? Duterte, Diskaya, supporter Makabayan. Alam nyo ba na biglan lang dito nagkaroon po ng concern
ang mga DDS sa pamilya Diskaya mga kabayan, nakakatawa talaga eh. Diba? Alam natin ang mga DDS kung saan sila dito makakuha po ng opportunity na pwede lang magamit against sa gobyerno natin or paninira kay PBBM at sa kay Speaker Martin Romualdez, gagawin nila mga kabayan. Diba? Kahit nakikita na ho nila na most guilty itong pamilya Diskaya. Pero ginamit nila, diba? Sinuportaan nila, tapos nanawagan sila ngayon. Bakit daw, at saka kinuyog nila si Tito Soto, bakit daw hindi pinayagan ni Tito Soto na gagawing state witness itong si itong si pamilya Diskaya. So, ipaparinig ko muna sa inyo. Kasi nga during po doon sa press con ng Padapa Laban, maraming sinabi itong si Grico Bilica. Naalala ba din si Bilica? 'Di ba siya po yung chairman ng PACC? Tapos yung PACC, yan po ay tinanggal ni PBBM. Yan po ay binuwag ni PBBM kasi nga redundant na po sa ating gobyerno. Ang function kasi ng PACC, meron na ho yan sa Ombudsman, meron na po yan sa Office of the President. Kaya yan po ay tinanggal ni PBBM. Pero yan po'y hindi matanggap ng mga DDS. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang sinabi ni Bilica na kung saan hindi niya dito mabanggit-banggit or ma-include malang yung mga senator na sangkot magkabayan. For more details, let's watch this. And former chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission. Yeah, correct. Ang sabi ko kahapon, Unang-una. Marcoleta, parang PACC. Nabolis. Masyadong ginalingan, idinamay pati din ng Congress. Ayun, una din inabolis. Yeah. But anyway, I am here because I love my country, I love the future. I want a better future for my children. Hindi na rin sa galit. Kung tayo magkasama-sama, hindi na yun sa galit. Yun na lang sa pag-ibig sa ating bayan. Yes. Wala mo tayong patutunguhan ng ganito eh. Ang politiko ay unrestrained. Ang nag-iimbestiga ang dapat imbestigahan. Yung mga narinig natin kahapon kay Diskaya, alam naman natin lahat yun eh. Wala lang magsalita. Matatakot magsalita. Alam na natin na kumukomisyon ang mga congressman, kahit hindi lahat. Alam na natin na kumukomisyon ang DPWH. Yeah. At ang mga implementing agencies. Alam na natin ang mga contractor, kumikita. Alam natin lahat yun. Narinig lang natin. We were just waiting to see on TV in the Senate the entire complete triangle of the corruption and syndicated activity in government. Finally, si Diskaya nagsalita kahapon. Diba? Tingnan ninyo, hindi ka mabanggit-banggit ni Bilica itong mga sangkot ng mga senators makabayan. Sino sila, Sir Ivan? Di ba sangkot po si Joel Villanueva at saka itong si Jingo Estrada? Sinangkot sila ng assistant ng district engineer na si Bryce Hernandez makabayan. Na during po sa hearing doon sa Kongreso, binanggit ang pangalan ni Joel Villanueva at saka itong si Jingo Estrada. Pero bakit hindi mabanggit-banggit or maisali sa sinabi ni Bilica makabayan? Bakit? Kasi kalyado nila. Ayaw kasi nila na makaladkad ang pangalan ng kanilang makalyado makabayan dito sa flood control projects scam. O diba? Very selective sila. So dito na po sa post ni Jimmy Bundok makabayan, nakatawa talaga eh. Sabi niya, Alan Cayetano should be Senate President. Sabi niya, if I were simply partisan, I would choose a PDP representative. Pero based on reality, merit, and current climate, only Alan can lead the Senate. Disclosure, he is a close friend. Diba? Gunggong talaga eh. Doon pa nga lang booking na kung bakit gusto nila si Alan Cayetano makabayan. Kasi nga doon na po nakalagay sa baba. Disclosure, he is a close friend. Nakakatawa talaga eh. Jimmy Bundog, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Diba? Gusto nila ang kanilang kalyado ang magiging Senate President makabayan kasi puprotektahan ng kanilang kalyado ang kanilang kalyado makabayan. Diba? Gung talaga eh. So tama lang na si Tito Soto yung naging Senate President makabayan. So nangyari ngayon, nag-panic mode na itong mga DD senator. Lalo na si Bato de la Rosa.
kasi hindi na siya puprotektahan ng Senado kapag meron na po or nailabas na ang kanyang warrant of arrest galing sa ICC, mga kabayan. O, diba? So, Bato de la Rosa, be ready. O, diba? This is getting exciting, mga DDS. So, anyways, before tayo magpapatuloy, siyempre, pasalamatan ko muna. Yung nabigay sa atin ng GCash. Thank you so much, no, kay Ma'am Yam Oralib, nabigay sa atin ng 500 pesos. Thank you so much. O, mga DDS, hindi ko nang hingi, ha? Mismo ho, si Ma'am Yam Oralib ang nabigay sa atin. Kusang loob niyang ibinigay yan sa atin. Hindi po naghingi si Shevan, okay? At syempre, pasalamatan rin po natin ang mga nag-like na mga viewers, nag-like ng ating vlogs, nag-share ng ating vlogs. So, thank you so much po. Malaking tulong ho yan. Ang simple pag-like, simple pag-share ng ating mga vlogs, okay? So, para ho yan ma-recommend, para ho yan makaabot doon sa ating mga kababayan na nabulag ho ng kabilang kampo, para makita nila ang vlog ni Shevan. Okay? So again, thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre, i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Tina Reyes. Mayroon siyang 18 na mga comments. Nandyan rin si Esing Mariano. Mayroon siyang 15 na mga comments. Alicia, mayroon siyang 14 na mga comments. Nandyan rin si Relina Barlomento. Mayroon siyang 13 na mga comments. And Tis Faraon, mayroon siyang 12. Lahat ng mga comments. Again, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Maria Midasiplon, Rales Carlinga, Jean Rabara from UK. Nandyan rin si Aurora David, Jocelyn Flores. Shoutout natin sa Ophelia BC, Haitso Lolita Banaines from UAE Dubai. Nandyan rin si ME, Florifigo Mapak, Roro Sikira, Maria Rosalia. Nandyan rin si Alex Rosario Dambrique, hi to Arlene Losada, Rose Ann Pagatpatan, nandyan rin si Terby, Edison Sotelo, Delia Singgian, and hi to Marilyn Gavilan from Taiwan. Okay, so mga kababayan ko, naalala nyo ba yung pangalan na Bing Ramos? Diba yan po ay sinabi at saka at the same time ipinakita na po yung screenshot conversation ni Bryce Hernandez dito kay Bing Ramos, makabayan. Diba, according po kay Bryce Hernandez na itong si Bing Ramos, siya daw ay facilitator, kickback arrangement, makabayan. So parang nagiging bagman siya ni Jinggoy Estrada. So ito yung akusasyon ni Bryce Hernandez doon kay Jinggoy na daw itong si Bing Ramos, siya ay staff ni Jinggoy Estrada, makabayan. Di ba galit na galit talaga si Jinggoy, nagkaroon nga kagad, di ba, ng press con, makabayan. So ito po ang kanyang palusot. I do not have any staff named Beng Ramos since I entered the Senate. Okay? That's for sure. She's a staff of the Blue Ribbon Committee. Beng Ramos, staff siya sa Blue Ribbon Committee. She was never my staff in my office. And I never authorized her at kahit sino man. So, pwedeng ginamit lang? Ginamit lang siguro. I don't know what her intention was. You can check my records in the Senate. Since 2004, when I first entered the Senate, up to the present, wala akong Beng Ramos na empleyado. She's not close to me. Wait. Oh, I must admit, naging girlfriend siya ng isang staff ko. Nakakatawa talaga eh. Hindi niya daw close, makabayan, pero inamin niya na naging girlfriend daw ng kanyang staff. O diba, nakakaduda talaga eh. So ngayon, babalikan natin itong screenshots na pinakita ni Bryce Hernandez, makabayan. Diba, mayroon pong nakalagay doon na, "Hello, Adi Bryce. This is Mina of WJ Construction / Bing Ramos." Diba? So meron pong WJ Construction. Dahil sinabi po ni Jinggoy Estrada na daw naging girlfriend ito ng kanyang staff, yan po ay inimbestigahan kaagad ni Senator Ping Lacson, makabayan. So ngayon, meron palang CCTV
Yan po ay nakita ni Senator Ping Lacson. Alam niyo makaaban ko, ito kasi ang napaganda kay Ping Lacson. Talagang siya po ay naging imbestiga. Hindi lang siya dito parang nakarely lang doon sa mga sasabihin po ng mga resource person, kundi gumagawa siya ng kanyang sariling investigation makaabayan. Kasi meron siyang sariling pong intel. Itong si Senator Lacson. At marami siyang mga kakilala makaabayan. Marami siyang koneksyon. Yan ang maganda kay Senator Ping Lacson. So ngayon, yan po'y inibisigahan ni Ping Lacson, ito ng ngalan na Bing Ramos at saka itong taga MJ Construction makaabayan. So kaya ipapakita ko sa inyo itong kanyang interview doon kay Ted Filon makaabayan. Pero siyempre ipaparinig ko na sa inyo kasi nga itong Ted Filon na programa na to, ito po ay copyrighted makaabayan. Dito sasabihin ni Senator Ping Lacson na meron ho silang na-secure na CCTV. Itong taga MJ Construction makaabayan. At titingnan dito, alam na ho nila kung sino po yung senador na yon ang pinuntahan ng taga WJ Construction makaabayan. Ito ang pahayag ni Senator Lacson. Senator, ito pong cleansing na binabanggit po ninyo sa Blue Ribbon Committee, pwede ba namin maliwanagan po ano po ang punot dulo nito? Kasi nga yung isang staff member at kumpirmadong staff member talaga yun yung nabanggit sa House hearing, yung Beng Ramos, talagang stop siya doon sa Blue Ribbon. So, iniisip ko lang, baka hindi naman lang isa yung Beng Ramos doon. So, minabuti kong mag-request sa PNP. Sumulat ako kahapon kay General Nartates para itulungan kami magsagawa ng tinatawag na RCBI, record check, saka yung background investigation ng lahat ng mga empleyado ng Blue Ribbon. Para magkaroon lang kami ng idea kasi ngayon lang ako papasok sa bilang chairman sa Blue Ribbon, inam na yung hindi naman ito ipagpapauna kundi simultaneous doon sa tinatawag na pagtatrabaho. Magsagawa na rin kami ng internal cleansing. Okay, pero ngayon po wala pa kayong informasyon talaga dito po sa sinasa. Ito ho yung Beng Ramos na Divina Gracia Ramos. Ano po? Correct. Opo. So, wala pa kayong anuman pong informasyon kung ito bang si Divina Gracia Ramos ay may kaugnayan kay Senator Jinggoy o sa kanyang staff din sa kanyang office? Wala pa pong ganong informasyon? Inamin naman ni Senator Jinggoy yun sa kanyang press conference na dating girlfriend ng kanyang dating staff o kanyang staff. Yun ang connection na so far. At parang iko-confirm pa namin na detail yata sa opisina niya rin ito nung araw. Hindi ko alam yung period, pero parang 3 taon yata nakadetail din sa office niya itong si Beng Ramos. Opo. Pero yung Beng Ramos na yon, as we speak, hindi na siya connected sa Blue Ribbon o nandiyan pa rin po? Tinransfer. Hiniling ko doon kay Attorney Kimbo at saka sa Secretary General na i-transfer na muna. Kasi ang pinaka-holding group ng Senado, yung motor pool section. So, nandun na siya ngayon. Wala na siya sa Blue Ribbon. Tapos yung WJ, ito yung bagong pwedeng imbitahan na kung saan nabanggit ito sa House na ito yung contractor na magdi-deliver ng obligasyon. Meaning, lagay. Doon nga sa sinasabing si Beng Ramos. Gusto namin i-clarify yun. Kasi ang latest na information, pinacheck ko yung CCTV. Kung dumalaw doon yung WJ na yon, kung sino man yun, at ito'y pinapaalam ko na sa staff na alamin at imbitahan. Pero kami nakitang footage Parang I think August 19 kung di ako nagkakamali. Dumalaw talaga siya, yung WJ, at merong opisinang pinuntahan doon sa Senado. So yun ang aming kaklarify. Ba't siya dumalaw doon at sinong pinuntahan niya? August 19 po ito, Senator? Kung di ako nagkakamali, thereabout. Kasi mabuti nahabol kasi alam ko pagka yung mga CCTV footage, 1 month lang ang lifespan yan nabubura na yun automatically Pero nahabol yon, naimpormahan ako ng Secretary General na nandyan, nakita nila at mayroong pinantahang opisina. Yun ang kailang maliwanagan. Kasi alam mo, yung kasabihan na the plot thickens, ito yung inaalam natin Tapos may sinasabi si Bryce Hernandez na 355 million pesos na binagsak di umano. Sinasabi niya, ito di umano to, aligasyon niya, na binagsak daw ni Senator Jinggoy. So, chinecheck na namin doon sa GAA kung totoo bang merong insertion na nangyari sa Senado na 355 million at sino yung nag-insert.
para mas maliwanag, para mas kumpleto. Kasi ako, mahilig ako sa resibo eh. Hindi po pwede yung sabi-sabi, kakagatin mo eh. Opo. Yung pong sinasabi ninyo na pagdalaw nitong WJ, sino-sino po ito? Nakita na po ba kung ilan sila? At gaano katagal kaya, Senator, bago malaman kung kaninong opisina nagpunta po ito? Actually, alam na namin kung saan opisina. Gusto ko lang ma-validate na kung totoo yung opisinang napuntahan. Kailan maingat. Pero lalabas naman yan, ipapakita ko yung sa pagdinig, yung mismong CCTV footage kung saan opisina siya nagpunta. Ano ho bang... Sino yung kinausap niya? Ano ho bang... kung makikita kung sino kausap. Ano ho bang kahalagahan nun, Senador, para maintindihan po ng taong bayan? Yung footage na yan at yung pangyayari. Go ahead, sir. Ang tawag ng abogado dyan, circumstantial evidence. Pag pinagdugtong-dugtong mo, yung kinonect mo yung dot, merong pahayag si Bryce Hernandez na ganito. Ibabangga mo yung sa record, official record ng General Professions Act ng 2025. So, nalaman na namin, doon sa 355 na yon, meron na award noong May 2025. So, alamin namin anong status nung in the works yun, Pinabay-verify ko na yung 5 identified na proyekto na nanggaling doon sa 355 million na yon, na di umano, sinasabi ni Bryce na binagsak sa engineering district nila, pinapaalam ko yung status ng proyekto. Kung baka mamaya pareho noong sa SIMS at saka sa IM na hindi naman ginawa, pero umandar yung papeles at naningil. Yun ang gusto ko malaman. Kasi yun ang pattern eh. Alam mo, pag may pattern ng ganon, modus operandi na yun eh. Nako, yari. Alam na pala ni Senator Ping Lacson, mga kababayan ko, kung sino yung senador ang pinuntahan ng WJ Construction, o di ba? Naalala niyo ba yung yung screenshot na pinakita ni Bryce Hernandez, di ba? WJ Construction / Bing Ramos, makabayan. So yun po kaagad ang inimbestigahan ni Senator Ping Lacson. So yan po maganda kay Lacson, talagang magaling siya sa investigation, makabayan. Unlike kay Marcoleta, wala yun eh. So tama talaga na pinalitan po ni Lacson yung si Marcoleta, makabayan. Pero syempre, nag-iyakan ang mga DDS. Bakit? Kalyado nila ito si Marcoleta kasi gusto nila at saka kontrolado nila ito si Marcoleta para protektahan yung mga Duterte, makabayan. Hindi na mangyayari yan. Ito po ay kaabang-abang this coming September 18, makabayan. Kasi ang next po na hearing dito po sa DPWH sa flood control projects na issue, September 18. Ipapakita ni Senator Ping Lacson yung CCTV, makabayan. At doon natin malalaman kung kaninong office na senador ang pinuntahan ng taga WJ Construction, makabayan. O diba? Yari. Hindi kaya si Joel yun? Hindi kaya si Jinggoy yung makabayan, diba? So yan po'y kaabang-abang talaga. So anyways, pag-usapan po natin itong si Bryce Hernandez, makabayan. Diba napansin nyo ba yung post ko doon sa aking Facebook account? Diba sunod-sunod po yung post ko doon kay Bryce Hernandez, makabayan? Kasi nga, very alarming talaga. Ito ba very alarming? Kasi nga diba nag-design na po yung Senado na ililipat itong si Bryce Hernandez from Senado. Kasi nga diba si Bryce siya po ay na cite in contempt, makabayan. So nag-design po yung mga senador from Senate Detention Center to Pasay City Jail, makabayan. Diba inilipat na po kagabi itong si Bryce Hernandez doon sa Pasay City Jail, makabayan. So marami kasing natatakot dito. Bakit si Ivan? Alam mo natin, diba may nangyari po sa panahon po ni Digong, makabayan. Kasi kapag susungkitin nila itong tao nito, kayang-kaya nilang patatahimikin, kayang-kaya nilang ililigpit, makabayan. Kaya delikado po ang sitwasyon ni Bryce Hernandez doon sa Pasig City Jail. Itong si Bryce Hernandez, baka nakalimutan nyo, ito po yung witness laban dito kay Joel Villanueva at saka kay Jinggoy Estrada, makabayan. Kapag matigi, itong si Bryce Hernandez, wala na pong witness laban sa dalawang senador ni makabayan. At saka ito yung nakakatawa. Bakit? Kasi si Joel at saka itong si Jinggoy Estrada, isa rin po sila doon sa nangugat at saka talagang naunguna, nag-request na ilipat itong si Bryce Hernandez doon sa Pasig City Jail, makabayan. So ito po ang sagutan doon po sa plenaryo. For more details, let's watch this. Yes. Can we recognize Senator Jinggoy? Can I just make a motion, Mr. President, Majority Leader? I move that we commit Bryce Erickson Hernandez to the Pasay City Jail, Mr. President.
I second the motion of the good Any objection? gentleman. Chair is none. And the chairman of the Blue Ribbon concurs. Hearing no objection, the Bryce Hernandez is hereby... Mr. President, if I may, but just to put on record that it's with the understanding that the Senate retains its jurisdiction over that person, Mr. President. Just to put that on record, Mr. President. Of course, it has never been the opposite. He was always under our legal custody. So the motion is to transfer that particular person to the Pasay City Jail. Any objection? Chair is none. Motion is approved. The Sergeant at Arms is hereby directed to transfer Bryce Hernandez to the Pasay City Jail as soon as possible. Just a manifestation, if I may, Senator Estrada. O, di ba? Tingnan nyo, nanguna pa si Jewel mga kababayan saka itong si Junggo Estrada. Talagang gusto nila na ilipat itong si Bryce Hernandez doon sa Pasay City mga kababayan kasi nga delikado ang Pasay City. So siyempre, sa side naman po ni Senate President Tito Soto, siya na po yung nag-agree dito. Kasi nga yan po ang pinagbutuhan mga kababayan. Saka majority ng boto na ilipat, pumabor, na ilipat ito si Bryce Hernandez doon sa Pasay City mga kababayan. Pero delikado talaga Napakadelikado po ang sitwasyon ngayon ni Bryce Hernandez doon sa Pasay City mga kababayan. Bakit si Ivan? Bakit mo nasabi yan? Naalala niyo ba yung panahon po ni yung sa hearing po doon kay Jimmy Guban mga kababayan? Naalala ba natin si Jimmy Guban? Diba siya po yung intel officer, agent ng custom. At siya po yung nagbulgar na sangkot itong si Manscarpio, itong si Pulong Duterte, itong si Michael Yang sa 6.1 billion pesos na drugas na doon sa Manila Port makabayan. Diba doon sa pier? Diba yun po inilagay doon sa magnetic lift makabayan. Sangkot ang pangalan ni Pulong Duterte, Manscarpio at saka Michael Yang. At ang nabulgar niyan, itong si Jimmy Guban makabayan. Ano nangyari kay Jimmy Guban? Diba siya po ay pinuntahan doon mismo sa kanyang kwarto makabayan ng kalyado ho ni Pulong Duterte, ni Manscarpio at ng mga Duterte. Pinuntahan siya doon. Siya kasi ay winarningan makabayan. Tinakot. Ito ang sinabi ni Jimmy Guban. Ano talaga ang sinabi sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez? Kasi puro kalokohan yung sinasabi niya Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Manscarpio, and his boss, Bini Antiporda, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So that is their plan. So doon po nila ako terminated. At may kasama po yan, hindi po guard, empleyado ng Blue Ribbon na babae. Kaya nga ako nga po binuksan dahil yun ang kumatok sa pinto. Tiga Blue Ribbon to. Inadmit niyo po, sana admitin niya kung sino rin po yung empleyado na kasama niya. Dahil... Thank you, Mr. Jimmy Guban, Mr. Chair. This representation, mas naniniwala sinasabi ni Mr. Guban. Because yung sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez na pumunta doon siya sa kwarto para tignan lang yung kondisyon ng katawan ni or yung health condition at saka concern siya, hindi man nakaano-ano si Jimmy Guban. It's very clear, Mr. Chair, that this person is lying. Now, may I ask Mr. Benny Antiporda? Benny, good afternoon. Good afternoon Binanggit po ni Jimmy Guban that you tried to call him 3 times dito sa affidavit po niya. Totoo po ba? Okay, so may correction nga pala, no? Parang Pasig yung binanggit ko Pasay City Jail pala mga kababayan. Diba? Pasay City Jail. So kapag nandun ka sa Pasay City Jail mga kababayan, madali kang madadali doon. Madali kang ililigpit doon. So kaya nga, diba, mismo na nga sinabi ni Jimmy Guban na kapag nandun siya, doon siya ilalagay sa Pasay City Jail, ililigpit siya doon makabayan. So the same ho yan sa sitwasyon dito kay Bryce Hernandez makabayan. Kaya nga ako nag-iingay, diba, delikado talaga So tayo dapat ay mag-demand na dapat ilipat
itong si Bryce Hernandez doon sa mas safer na place, mga kababayan. Dapat i-relocate ito si Bryce Hernandez doon sa much safer na place. At dapat papasok dito yung taga-DOJ, mga kababayan. So yun lang po ang panawagan ni Sir Ivan. Kasi nga tayo po ay concern sa sitwasyon ni Bryce Hernandez kasi siya po ay talagang siya po ay witness, mga kababayan, dito po kay Joel at saka dito po kay Jingo Estrada at marami pang iba. Ito si Bryce Hernandez ang susi dito sa mga isinagawang hearing sa flood control project scam kung sino pa yung mga sangkot na mga politiko at saka mga government officials, mga kababayan. So dapat ilipat itong si Bryce Hernandez. Ngayon, na nakita ho yan ng dating NPA member na si Eric Siles, mga kababayan, itong si Bryce Hernandez, alam nyo ba na gusto niyang mailigpit or matigi itong si Bryce Hernandez? Ito ang kanyang mismong post doon sa kanyang Facebook account, mga kababayan. Hindi na dapat ito binubuhay pa. O diba may meaning talaga eh. Isipin niyo po si Eric Siles, siya ay dating NPA, mga kababayan. So siyempre marami pa rin huyang mga koneksyon yan. Hindi na dapat binubuhay pa ang ganito, mga kababayan. Hindi na dapat ito binubuhay pa. Gusto niya kasing mailigpit, gusto niya kasing matigi itong si Bryce Hernandez. Bakit? Kasi meron na po siyang alam ito si Bryce Hernandez sa dating administration, mga kababayan. Malamang sa next na hearing, madadali dito itong pangalan na mga Duterte. Yung mga sangkot sa panahon ni Digong, mga kababayan. Kaya gusto ni Eric Siles, hindi na dapat ito binubuhay pa. O diba? May masamang plano si Eric Siles dito. Kay malamang mga kababayan ko, may masamang plano itong si Eric Siles dito kay Engineer Bryce Hernandez. Okay? So anyways, before na magpapatuloy, i-shout muna natin. Nandyan po si Josephine Gallego. Hi to Channel from Ormoc, Leyte. Hi to Evelyn Garcia, Sally Abuan Mills from Melbourne. Nandyan rin kasama natin si Tony De Los Rios from New Jersey. Hi to Elizabeth Bacolcol, Phil Macabato, Mones Borromeo, Abing Sulet from California, USA. Hi to Abby Smith, Michael Binas, Noel Narciga, Arlene Lusada. Nandyan rin po si Elmer Pinaranda, Aspernito. Hi to Maria Marilyn Imbido Bautista, Lorna Villanueva, Lorna Llamas, and hi to Nonoy Floren Hears from Mandawi City of Cebu. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong interview ni Senate President Tito Soto doon sa Billionario News Channel. At dito niya in-explain kung bakit hindi pinirmahan yung request ni Marcoleta na gagawing state witness itong pamilya Diskaya. Ito ang explain ni Tito Soto. For more details, let's watch this. Yes sir, marami po kaming tanong pero unahin ko na po yung hindi ninyo pagpirma doon sa request ni Senator Marcoleta para gawing testigo ang mga Diskaya. Kumbaga parang sila state witness, ano po? Bakit po? Well, una sa lahat, pinadala sa akin dito yung sulat nung Lunes gabi. At dito sa sulat na to, yung sinasabi niya na ginagawang state witness. Itong i-recommend namin na state witness kay Secretary Remulla, Secretary Boying Remulla. So, ang sa akin, ang punto ko is, una, narinig ko si Secretary Remulla, meron siyang sinasabi tungkol sa kay Sara and Curly Diskaya. Only witnesses are only if they meet the conditions set under the law, including the return of funds that they have allegedly gained from Republic Act 6981 yun and how much are we talking about, SP? Mga magkano naman yun? Naku, aalamin pa natin yun. Mga bilyon. Oo. Di ba? So kung mula nung ang sabi nila sa Senate, mula 2016 daw sila nagtransaksyon sa gobyerno. Pero lumalabas na doon sa hearing sa House, ang sinabi naman nila, panahon pa raw ni Gloria Macapagal, ay nagtatransaksyon na raw sila. So, computein mo yun. Ilang bilyones yun. No? So, yun yung sinasabi rito na halos malabo yan. So, paano naman ako magre-rekomenda? At i-authorize ko yung sulat ni Senator Marcoleta. Ano na yun? Gabi ng September 8, alam ko na kinabukasan, magpapalitan ng member ng
Blue Ribbon at saka ng chairman ng Blue Ribbon. Di ba? So, hindi ko ginawa. At sabi ko, ang ginawa ko, ni-refer ko to doon sa magiging incoming chairman ng Blue Ribbon. In other words, I practically referred it to the Blue Ribbon muna and not an outgoing chairman. Hindi ba? Yes. Mas siguro mas prudent na kilos yun kaysa sa bigla na lang akong parang bigla akong kinampihan yung paggagawang state witness yung mga diskaya. Yes. And to be state witness, hindi po ba you have to be the least guilty? Parang ganun din po yung... Hindi least guilty. You must be the not most guilty. Okay. Okay. Hindi least guilty. Opo. It should be the not the most guilty. Pwede ka. Pero pareho nun, sinasabi nito, nagbigay ng testimony. Ang tanong, kompleto ba yung testimony nila? May mga binanggat sila. Tapos may mga may alamang DPWH, may alam din ang mga miyembro namin dito sa Senado na may mga kasosyo sila, meron silang iba pang mga trabaho. Hindi naman nila sa affidavit nila Parang edited yung affidavit Opo. O paano magiging statement test yun? Ayun. Hindi kompleto. Pero, yes, baka naman po hinihintay nilang sila'y maging opisyal na state witness na ngayon po na kung sila'y hindi makakabalik ng mga pondo na sinasabing mga halaga, di hindi magiging state witness. Inaasahan pa rin po ba ninyo na sila'y magbibigay kooperasyon at magbabanggit pa rin ng mga kasabwat? Kung talagang kukumpletuhin nila sana, posible yan. Depende sa DOJ. Pero kanina lang kausap ko Secretary Remulla dahil binerify ko Dahil nga tinatanong kanina ni Senator Marcoleta So binerify ko ulit kay Secretary Remulla. Ayoko namang pumirma ng authorization na gano'n na ang Secretary of Justice mismo sinasabi na hindi pwede. Yes, okay. Bryce Hernandez, natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang mga pangamba? Is he in danger? Sabi niya rin sa House. So anong nangyari? Yung mga congressmen, nagre-request na kung pwede raw ay wag daw ibalik sa Senate dahil meron daw siya mga binanggit na senador. Parang gano'n, natatakot daw siya sa kanyang safety. So, ang ginawa naman ng mga congressman, nakiusap kay Speaker. Si Speaker, tinanong sa akin dahil sinasabi raw kung pwede raw munang i-retain. Sabi ko hindi pwede dahil legal custody namin yan Under custody namin yan dahil na mayroong contempt yan dito sa Senado. So, hindi maaari yan. Nakikiusap sila kung pwede raw na wag sa Senate mismo. Pwedeng if-cite, na hindi naman i-retain doon sa House. Ang umandar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon. Yung si Mendoza, gusto rin namin kunin yun So, alam ko later on, iimbitahin namin yun So, inimbita nila, itong si Hernandez, pinadala namin. So, naibabalik ng gabi, kung maaari daw, hindi dito direkta sa Senate itself, but kung saan daw pwede. So, naisip ko kagad at tinanong ko yung aming Sergeant at Arms na siyang namamahala dyan. Ang sinabi niya, pinakamaganda doon sa PNP Custodial Center. Yun ang pinaka-safe na pwede. So, doon namin pinadala. Ayun. Pero babalik pa rin po for further inquiry ito pong si Bryce Hernandez sa loob ng Senado. Yes, sir. Yes, kanina nga medyo nagkaroon kami ng debate kasi pinipilit ni Senator Marcoleta bakit daw ibalik sa Senado, gusto niya ibalik. Hindi nga may ganung issue, hindi ba? Pero hindi raw Ewan ko, minamadali nila yung bagay na yun. Parang minamadali rin nila yung pagka-state witness. Hindi ko maintindihan kung ano mga dahilan nila. So, anong nangyari? Nag-motion na lang si Mig Subiri. O sige, ayaw ninyo sa PNP Custodial Center, malapit daw sa Congress. Ni-repair ko sa Pasay City Jail. Okay, ewan ko, may reklamo pa sila ron. Paano po yun? Kasi hindi po ba may mga binanggit ng mga senador? Paano po yung Senado mismo ang mag-iimbestiga sa kapwa senador? Hindi, okay lang yun. Talagang nangyayari yun. Hindi problema yun. Pero kasi meron dalawang trend of thought yun kung ibalik namin dito. Isa, sasabihin, baka raw in danger dahil meron daw mga senador na binanggit.
pwede rin ang isang baliktad naman siya na pwedeng makausap dahil nandito. Di ba? Pwedeng kausapin. Baka magbago ng statement. May isa pang problema na si Loren Legarda nagsabi. Kung may mga nangyayaring katulad ng nangyayari sa Indonesia, na may mga nagrally-rally dito sa harapan dito dahil galit dyan sa mga ninakaw at sinugal niyang nila Bryce Hernandez at kung sino-sino ang gustong mag-rally nila dito sa labas, di madadamay ang Senado. Kaya perfect na yung sinabi ko sa Pasay City Jail. Napagkasundoan naman namin, wala nang nag-object kahit sa kanila. Ayun po. Pero siya babalik. Babalik siya. Hindi maaaring hindi. Under custody pa rin siya ng Senate kahit siya ay nando doon. At yun ay pagdating ng hearing sa Webes, babalik siya rito sa amin, sa Senate Hall. Okay, bago ko po ibigay kay Pinky, may mga tanong din siya. Saan po hahantong ito? Kayo po ba'y, are you of the opinion or agreement that there should be a separate body na talagang mag-iimbestiga para malaman po kung totoo o hindi itong mga alegasyon? Of course, meron din ganun. Kasi yung amin dito ay in aid of legislation. Yun po yung nakakalimutan ng iba na pumipintas na bakit daw kami nag-hearing. Ito yung amin in aid of legislation. So, and may ending ito. Pag may mga pending na kami legislation, pwede na yan. And our recommendations at findings namin ay laging ino-honor ng Ombudsman at saka ng Department of Justice. So, malaking bagay yun. Nasa shortcut nga yung problema ng pag-iimbestiga ng Ombudsman at saka ng Department of Justice at the courts. Basta importante sa amin, anong pwedeng maggawin dito para hindi na maulit ito? Like for example, we must restructure the DPWH. Para pinapag-aralan dapat ngayon, paano mababawasan o maaalis ang corruption sa DPWH? Paano restructuring ang gagawin natin dito para hindi ganoon. Tapos yung accreditation ng mga kontratista, pag-iimbestiga sa mga kontratista, dapat itong PICAB i-restructure din natin. At yung SIAP, i-restructure din natin, pati DTI, kung bakit naka-attach agency sa Department of Trade ito. Yun ang mga hinahanap ng aming committee. Hindi yung akala nila parang may prosecutorial powers po kami na dapat hindi na kami mag-imbestiga dahil payag naman kami dun sa Independent People's Commission. Pagdating, meron akong bill na final 3 weeks ago pa tungkol dito. At ito ay talagang magkakaroon ng power siya at mas magiging magkakaroon ng prosecutorial powers, hindi lang recommendation kundi initiation of cases. Yun ang kaya suportado namin yung executive order na piniprepare nila. The Independent Commission. SP, this is Pinky. Good evening to you. Hi, Pinky. Yeah, good evening. Yes, sir. Tanungin ko lang po, how will the Senate Blue Ribbon Committee address ito pong naging issue naman sa House kung saan itinuro ni Bryce Hernandez ang dalawang kasamahan niyo sa Senado allegedly na tumatanggap ng 30% sa mga flood control projects, namely Senator Jinggoy and Senator Joel Villanueva. Pagtatawag namin ng hearing ng I think Thursday, pagharapin natin sila at maglabas ng ebidensya. Yun ang pinakamaganda mangyayari, hindi ba? Alangan namang hindi natin pasagutin sila, alangan namang hindi natin pagsalitain si Bryce dito, si Bryce Hernandez. So, yun po ang plano, paghaharap po sila. Kung a-attend si Joel at saka si Jinggoy ng hearing. Pero we will have Engineer Hernandez dito. Okay, so dapat lang talaga na i-force na paatinin itong dalawang senator na to. Ito si Joel at saka itong si Jinggoy Estrada na paatinin sa next na hearing mga kababayan. Kasi nga diba merong akusasyon sa kanila, so dapat lang na i-force na patinin yung dalawang senator na yon. At dito naman sa usapin na gagawing state witness itong pamilya Diskaya makakabayan ko, di ba nagmamadali po ito si Marcoleta? Kaya nga nakakaduda makakabayan. So, di ba sabi po ni Senate President Tito Soto na nagmamadali itong si Marcoleta na gagawing state witness yung pamilya Diskaya. Kaya nga yan po yung nakakaduda makakabayan. So, buti na lang hindi nag-agree, hindi pinirmahan yung request si Marcoleta na gagawing state witness yung pamilya Diskaya makakabayan. Yan ay nakakaduda. Mukhang merong pinagtatakpan dito
itong si Marcoleta Makabayan. O, diba? Kaya nga nakakaduda talaga eh. So anyways, isatan natin. Nandyan po si Gorgunya Angala. Hi to JRN. Nandyan rin si Linda Lim, Baby Rose Aquino Bulusan. Isyatat natin si Art Iscaran. Nandyan rin si Heidi Serafeca, Lester Walang, Jenner Adriano, Luwila Martinez, Herminia Camigaw, hi to Miggy Bom, Jico Dire Cabreros. Kasama rin natin si Alicia Lee, Trinidad Lozano, Elena Cao, Los Enriquez, Bergie Sicolyes. Nandyan rin si Menz Niaca Nolpes. Isyatat natin si Menes Doctolero, Dante Mataverde, Rito de Asis Balmores, hi to Felipe Fernandez. Nandyan po si Elsa Hoffman, Perez Branzuela Dami, Hilda Baldomino Pita, Hasam Urbano, Lodi Garbo, Bobby Lester Orduña. Kasama rin natin si Johanna Toiler, Apple Nas, Diosdado Nuda, Ash Flores, Clavero Nelson, Haitsu Petronilo Pacaya or Pacala Sulayaw Jr., Evchu, James De Vera, Ruth Ponce, Micaela Palager, and Haitsu Sally Abuan Mills. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, salamat sa bagong araw na ibinigay mo. Salamat sa hininga ng buhay, sa lakas at sa pagkakataong muli ay makapagsimula. Hinihiling ko po ang iyong paggabay sa lahat ng aking gagawin at ang iyong proteksyon sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Punuin mo po ang aking puso ng kapayapaan, karunungan at kasipagan. Naway maging kasangkapan ako ng kabutihan sa lahat ng makakasalamuha ko ngayong araw. Sa kabila ng mga pagsubok, ipaalala mo po na ikaw ang aking sandigan at pag-asa. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoon Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binaba
Guhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagka-Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat